Suha ni Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Secretary Larry Godon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang mga nasa likod ng peking dokumento laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pilit na sinasangkot sa isyu ng iligal na droga. Sa pulong balitaan sa Quezon City, inihayag ng kalihim na lumiham na siya kay PDEA Director General Mauro Virgilio. Ako, pabor ako sa ginagawa mo na sinabi mo na dapat kasuhan ng PDEA. Pabor ako dyan. Para magkalabasan ng totoo. Ako ay challenge PDEA. Ito wala akong sinasabing hindi totoo yung dokumento ng PDEA na nilabas ni Maharlika. As a matter of fact, ang lining ko pa nga doon, mukhang totoo to eh. Hindi lang napirmahan. Ibig sabihin, hindi lang naaproban. Okay? Pero, ang lagi kong punto doon, it will not do anything good sa ating bayan. Bakit to? Wala, sawa ng Pilipino dyan. There's nothing new with that issue. Yan ang totoo. Pero naniniwala ako. Doon sa 2022 pa lang, naniniwala na ako eh. Diba? And yet, nothing will happen. Pero, maganda tong inaano ni Gadon na kasuhan ng PDEA, naku, maganda. Magkakalabasan ngayon ng ebidensya, ipapatawag ngayon yung witness. Tama, mali. Ako nga, sa totoo lang, sana magkaroon ng Senate hearing dyan kay Bato. Bato! Kasi si Bato ata sa drugs eh. Chairman on, ewan ko kung anong chairman yun na nagtatakil ng drugs. Tingnan natin si Bato. Bato, pick. Ano na nangyari? Bato. Hindi naman natin sinasabi, Senator Bato, na hinuhusgahan natin yung PDEA na sinungaling sila, ha? Pero bakit di tayo mag-Senate hearing na magkaalaman at lumabas yung taga-PDEA? Di ba ho? Sana lang mag-Senate hearing, Senator Bato. Para atang yung pagiging bato ninyo naging, naging tinapay na, ha? Pero gayon pa man, hindi ko lang magets. Ano ba talaga trabaho mo, Gadon? Hindi, nagtatanong lang ako kasi parang wala sa trabaho mo yan eh. Yung mga ganyang bitaw, vlogger ka pa rin ba hanggang ngayon? Hindi o totoo. Gadon, ano ba? Yung totoo lang. Vlogger pa ba? Ikaw o sekretary ka na ng poverty na yan? Bakit? Ano nangyari sa'yo? Upang maaksyonan ang naturang isyu. Ayon kay Gadon, bagamat itinatanggi ng PDEA ang nasabing dokumento, lalo na ang pagkakasangkot ng punong ehekutibo sa isyu ng iligal na droga, ay hindi pa rin ito sapat. Dapat aniyang mapanagot ang mga nagpapakalat ng peking dokumento dahil nakakaapekto rin ito sa imahe, integridad at kredibilidad ng PDEA. Alam mo, ingat ka, Gadon. Baka mamaya malaglag ka sa ginagawa mong yan. Maniwala ka sa akin. Ako, may payo ako sa'yo eh. Nakuha mo na yung gusto mo eh. Nakuha mo na yung kapalit ng pag-iingay mo eh. Nakuha mo na yung kapalit ng pagmumura mo. Naging sekretary ka na, tumahimik ka na lang. Pag yan, eto Gadon pag yan, lalong bumagsak ang presidenteng nag-appoint sa'yo, baka malaglag ka. Mali ang ginagawa mong yan. Honestly, mali ang ginagawa mo. Kasi you're giving, eto Gadon, nasaan ang utak mo? Nagtatanong lang ako, Gadon. Kasi if I were you, dapat dun ka sa senyalis na ginagawa ng amo mo, which is ang presidente. Ano yung senyalis na yon? Yung presidente mo, ini-ignore yan eh. Yung presidente mo, ini-ignore yung issue ng PDEA kasi pag pinansin niya yan, lalong lalaki yan. Ganun ang labanan sa propaganda eh. Bakit para atang pinapansin mo at pinalalaki mo? Yang sobrang pagsisip-sip mo sa presidente, baka ipakahamak mo yan. Hindi
mo ba napapansin? Wala nang ang pumapansin dyan sa PDEA issue na yan eh. Wala nang pumapansin dyan. Isang sagot lang ng PDEA, hindi totoo yan. Tapos na. Sino ba nagpapalop niya kung hindi si yung vlogger tsaka ikaw? Eh kung tumahimik na kayo, kung tumahimik ka na, walang papansin yan. Eh, nilalaglag mo sarili mong amo. Ganyan ka na ba kahina ang ano ngayon? Ang alam kong natanggal lang sa'yo yung title na abogado. Pati ba utak mo natanggal? Dahil ako nagtatanong lang ako Hindi kasi, eto isipin nyo na mabuti. Kung kayo ang kakampi ni Marcos, di ba tumahimik yung presidente, hindi nga nagsasalita eh. You should follow kung ano yung ginagawa niya. Di ba? Hindi mo dapat pinapansin yung mga hindi na pinapansin ng presidente. Ibig sabihin, gusto niyang yung apoy mawala. Eh, ba't mo pinansin? Anak ka ng weteng naman, Ito namang isa, inutusan niya ni Ahas. Mali yung utos eh. Bakit mo uutusan ng isang tao na palakihin yung isyong wala na, hindi na pinansin? Mali naman yan. Saan mo na naman natutunan niyang inutusan siya ni Ahas? Siguro DMS ka. Ito si Red Skitter, baka DMS din to eh. Alam niyo yung DMS? Meron kasing DDS yung mga kami. DDS kami, mga banateros, DDS. Yung DMS, mga die-hard Maharlika supporter. Ito yung mga panatiko ni Maharlika. Iba ho yan Wala ho sa DDS yan. Ang tunay na DDS, hindi tinatawanan yung ganyan. Hindi totoo. Ang tawag ho dyan, DMS. Die-hard Maharlika supporter. Ang tunay na DDS, hindi nagpapabudol. Katulad namin. Hindi nagpabudol. Ang sakit ba? Ang totoo. Tuloy natin. Nanawagan din si Secretary Gadon sa Public Attorney's Office at Office of the Solicitor General na tulungan ang PIDEA sa pagbalangkas ng reklamo. It is not enough that they deny the legitimacy and authenticity of that document. Gusto talagang pumapel nito. Jollibee ka talaga, bida-bida ha? What they should do, as I suggest, is to act on it and immediately file a case against those people who are peddling these fake documents. Ayan. Mali kasi. Mali talaga. Payuhan ko kayo, ha? Kayong mga amuyong ni Marcos, tumahimik na lang kayo.